Ano ba yung mga kailangan dalhin pag pupunta ka ng Europe? So pag-usapan natin yun. So bago tayo mag-umpisa, so follow nyo ako dito sa Facebook page ko. Bibigyan ko kayo ng tip kung ano ba dapat dalhin pag papunta ka na ng Europe sa abroad. Alright. So unang-una, magdala kayo ng gamot. So ano ba yung mga gamot na yan? So magdala kayo ng Alaxan, uh, number 1 Biogesic, Neosep, Diatabs, tapos yung Mefenamic kapag meron kang mga sakit sa ngipin, mga pain reliever, magdala kayo niyan. Antibiotic tip kung ano, kung makakalusot kayo ng antibiotic. Tapos kung meron naman kayo maintenance, magdala kayo ng maintenance. Tapos yung doctor prescription kung meron talagang kailangan ng reseta, no. So pwede naman magdala ng ganong gamot basta meron kang doctor's prescription kapag mga high-end na gamot na yung bit-bit mo, no? Alright. Pangalawa, magdala ka naman ng outlet. Ito yung outlet. Ito yung itsura ng outlet. Ayan. So, kung wala ka niyan, nako, mahihirapan ka. Kaya kailangan mo ng outlet, adapter na ganyan kasi kapag yung charger ng cellphone mo is isasaksak mo na dito, hindi mo magagawa kasi nga bilog yung butas doon. Yung parang saksakan ng aircon ng ginagamit dito sa Europe, no? So, ang tawag doon, EO socket outlet, adapter, ganun, something like that. No? So, pangatlo, magdala ka naman ng rice cooker. So, siyempre, isipin mo, ang laki-laki naman nun. Ba't ko dadalhin yun? Tsaka nakakaya, hassle. Guys, kasi dito sa Europe, normally talaga, majority ng mga European, kumakain sila ng patatas at saka gulay. No? Saka tinapay, number 1. Madalang silang kumain ng kanin. Kung siguro kumakain sila ng kanin siguro once a week or twice a month, ganoon na sila kumain ng kanin. Kung meron silang occasion na meron silang bisita, saka lang sila naglalabas ng kanin. No? So, ganoon. So, ba't ka mahihiya sa rice cooker? Ako kasi, meron akong kasama before nung nagpunta kami ng Hungary. Yung kasama ko sa kwarto, si Benji, nagdala siya ng rice cooker mismo, nakabox pa yon. Tapos, brand new yun, yung box na yan, nilagyan niya ng improvise na yung packing tape, yung parang packaging tape, tapos hinugis niyang handle. So, nakarating sa Europe, yung rice cooker niya na nasa box, nilagay niya pa nga doon sa may compartment sa taas ng airport yun yung airplane. Nilagay nila sa taas. Saka bakit ko sinabing magdala ng rice cooker? Wala bang nabibilan dyan? Guys, yung rice cooker dito medyo may kamahalan. Tapos hindi lahat ng supermarket dito mayroong rice cooker, no? So isipin nyo na lang yun. So itong rice cooker na yan, optionable naman yan, no? Kung ayaw magdala, okay lang. Basta ako nagsasuggest lang ako. Alright, so punta na tayo sa pang-apat. So yung pang-apat, magdala ka ng mga pagkain. Ako nung kasi, nung pumunta ako sa Europe nun, ang bit-bit kong pera nun is $200. So, nasa around 11,000 pesos o 10,000 pesos. Guys, yung 10,000 na yon, sobra yon. Meron pang sukli yon. Depende na lang kung meron kang beach or maluho ka. So, kasi, dun sa 10,000 na yun, makakabili ka na sa Europe ng mga bigas, or mga karne, manok, gulay, ayun. So, kaso nga lang, siyempre, dito sa Europe kasi, makakabili ka lang ng toyo sa Asian store. So, yung Asian store din sa Europe, hindi lahat ng lugar dito sa Europe mayroong Asian store. Maghahanap ka pa sa Google. So, kung ang bahay mo is nasa village lang, so, siyempre, walang toyo dun. So, magtitiis ka sa prito, mga manok, mga isda, lahat ng prito. So, toyo is life tayo. So, anyway, kapag tumagal-tagal ka naman na sa Europe, makakakita ka ng mga Asian store, makakabili ka na ng toyo, suha, something like that. Alright. At magdala ka rin syempre ng mga delata, magdala ka ng mga noodles, yung mga alam mo nga makaka-recover sa'yo sa mga susunod na araw, no? Lalo na yung mga tuyo, pwede ka magdala ng tuyo. Basta yung tuyo, yung air sealed, or tapos ilagay mo siya sa may, yung parang nalalak na plastic. So, para hindi mangamoy. Tapos, balutin mo ng tela. Tapos, ilagay mo sa loob ng luggage mo. No? Ayun. So, hindi mo pwedeng i-hand carry yung mga tuyo, yung mga ganun kasi mangangamoy siguro yun. No? Ilagay mo na sa luggage. Safe yun. No? Yun. Tsaka, pwede rin magdala ng alak, no?
Yan yung mga ano, yung mga emperador, gin, pwede magdala sa luggage. No? Sa luggage lang, hindi pwedeng hand carry. So ako, nung nag-abroad ako sa Middle East, nagdala ako ng ano ng alak no emperador. Ayun, di ba? Pwede sa ano sa airport ano, pwede sa luggage yung alak, no? Pero siyempre, i-secure mo na maayos para kasi alam mo naman binabalibag yung mga luggage kaya ano, alog something like that. So ganoon lang naman. So yun, mga delata, magdala kayo mga noodles, lahat ng mga condiments or mga tuyo, mga ganon, mga sardinas, tuna. Kasi sa mga susunod na linggo mo dito, syempre maghahanap ka pa ng mga tindahan eh. What if wala ka kagad nakitang mga tindahan? So, ganyan ang gagawin mo. Yung dudukutin mong pagkain, yung bit-bit mong mga baon. So, yun. Diba? Ang panlima na to, ano kasi, pagka ang flight mo is na-tiyempo ka ng summer, huwag ka na muna bumili ng mga winter jacket, yung mga, ano, yung mga pangginaw. Huwag muna. Kasi dito sa Europe, meron ka naman dito mabibilan yung mga ukay-ukay. Meron din mga ukay-ukay dito. Diyan sa Hungary, meron tinatawag na Hada. Meron din yung mga flea market, yung mga latagan. Meron dyan mga nagbebenta ng mga jacket. Mga mura lang din yun. Mas makakamura ka pagka bumili ka sa mga flea market or sa Hada, yung mga ukay-ukayan. No? So kapag mga ano na, yung papasok na ng August, September, yan. Pag mag-autumn na, lalamig na kasi. So kailangan nyo na ng mga winter jacket. So yun. Hindi ko nire-recommend magdala kayo ng winter jacket kapag ang flight nyo is summer pa naman or kaya papasok ng summer kasi kapag nagdala kayo ng jacket sa luggage nyo, ang laking space ang kakainin nun guys, sobrang laki. So instead na mga winter jacket yung adalin nyo, mga pagkain na lang yung mga talagang magagamit nyo. So pang-anim, so magdala kayo ng mga pambahay nyo, magdala rin kayo ng tsinelas nyo kung kaya nyo magdala ng tsinelas, tapos mga shorts, mga t-shirt, medyas siguro magdala kayo mga 3 pares o 5 pares na medyas, no? Or tapos, o kaya yung underwear nyo, magdala kayo ng mga 1 linggo, 7 piraso, ganun. Kasi gagamitin nyo talaga yan eh. Araw-araw kayo manliligo. Kasi nga, kapag summer dito, hindi, mainit din naman. Tapos syempre, kapag sobrang lamig, nako, magbabakbak yung mga balat-balat mo dito pag naman napakalamig. So ito yung pinakamahalaga sa lahat, yung pinakahuli ko masasuggest. Dapat, pagka pupunta na kayo abroad, meron kayong bit-bit na lakas ng loob, determinado, merong pangarap, meron kayong goal, no? So kasi huwag kayong pupunta ng abroad na parang punta ako ng abroad kasi para experience ko lang, para makaranas ako ng snow. So guys, punta tayo ng abroad para meron tayong plano sa buhay, makapag-ipon, makapagpundar. Kung may asawa at anak ka man, ang pangarap mong mapundar dyan, syempre, para sa pamilya mo, siguro bahay, ganyan, yung mga plano nyo sa mga anak nyo. Pero pag single ka naman, yun, mag-invest ka na, mag-ipon ka na, no? Para just in case na tumating ka na sa stage na magkakaroon ka na ng partner, prepared ka na, no? Hindi ka mapapayaro sa partner kung meron kang pagmamalaki. Or else, kung binata ka, ibigay mo yung para sa mga magulang mo, no? Kung ibigay mo yung mga hindi nila naranasan sa Pilipinas, iparanas mo sa kanila yung ginhawa, no? Kung single ka, no? So ganun lang naman yun eh. Okay, isa pang suggestion ko lang, no? Yung mga sinabi ko kanina, diba meron ka ng ticket, kumuha ka ng papel, tapos isulat mo sa papel yung mga pangarap mo. Ito halimbawa 2026 na or 2027, mga susunod na taon, ilagay mo yung ano mo, yung goal mo. Halimbawa, yung kontrata mo 2 years. Isulat mo sa papel yung mga 5 top na pangarap mo na makukuha mo ngayong taon. Halimbawa, gano'n. Halimbawa, makabili ako ng iPhone. Gano'n, mga ganun bagay lang, no. Makabili ako ng bahay, maipagawa ko yung bahay, mga gano'n. Makabili ako ng kotse, gano'n, di ba? Pagtapos ko ng pag-aaral yung anak ko or yung mga pamangkin ko, mga ganong bagay, di ba? Isulat mo sa papel, no? Maging seryoso ka minsan, no? Kasi syempre, hindi naman kasi mawawala sa ating mga Pilipino, kahit konti, meron tayong luho sa buhay natin, eh. Nandiyan yung bibili ka ng mga hindi naman kailangan, mga ka talagang mga pagkain na mahal, talagang bibili mo para lang
yung mga bagay, no? Hindi naman yun na masama, no? Kasi reward mo rin naman yun sa, ano, sa sarili mo. No? Tapos, siyempre, meron tayong mga iba, yung mga nakasanayan na, yung mga sugal na ganyan. Papalabas ka ng pera. So, in that way, pagka sinulat mo sa papel kasi, may iwasan mo ng konti, no? Or totally may iwasan mo kasi, yung nga pala, meron pala akong goal, no? So yun lang. So yun nga, kung nagustuhan niyo yung video ko na to, so follow niyo na lang ako, no? So yan, sana nakatulong yung mga sinabi ko. Bakit ko ba sinasabi to? Kasi ako si Purple O, mag-4 na taon na ako sa Europe. So ito yung mga sinasabi ko, based on my experience lang, yung mga dapat dalhin. So yun, mahirap talaga malayo sa pamilya, no? Buti na lang talaga merong mga cellphone, merong mga video. Pero iba pa rin pagkasama mo sila eh. So yun lang. So mga ganong bagay. So kung meron kayong tanong, mag-follow na kayo sa akin. Mag-subscribe kayo sa Facebook page ko. Exclusively makakausap nyo ako or sasagutin ko yung mga question nyo. Kung meron kayong mga hinanaing, pwede kong i-open yung personal na opinion ko. Sana makatulong sa inyo mga ganong bagay. So alright, so follow me na lang sa Facebook page ko, Boss Purple, tsaka Purple OTV, sa TikTok, pero din akong Purple O doon, tapos sa YouTube, Boss Purple. Alright, so yun, follow nyo ako din sa mga social media. Alright. Alam.